Hello guys. Okay, so proceed naman tayong class dito sa topic natin, no, regarding sa pagkuha ng mga equilibrium or ng mga reactions natin. So pag sinabi natin class equilibrium, ibig sabihin na yung system is parang nasa ano siya, stable na siya, no, na wala nang parang lumalabas na unbalanced force. Okay, so pag-usapan natin class, first and foremost, yung equilibrium ng mga concurrent force system natin. So, ayun yung example ng concurrent force system. We have F1, F2, F3 na passing through at the same point. So, para masabi class na equilibrium yan, no, dapat walang unbalanced force. So, we can say that summation dapat ng mga forces along X dapat magsi-zero. Mag-equate sila, mag-equilibrium. And then, summation ng mga forces along Y dapat 0 rin. So, that is for 2D. So, kung 3D ang pag-uusapan, edi sasama mo lang class yung summation ng forces along say, dapat 0. So, alam mo naman class kumuha ng mga components. So, hindi na natin patagalin pa ang discussion dito. So, let's start with our sample problem. Okay, so here we have a 60 kilogram cylinder that is supported by cables BA and BC. Okay, so determine the tension in cable BA, determine the tension in cable BC. So, kung zoom in natin to class, ay mga given na slope and angle. So, ang mahalaga dito class is marunong kang mag-drawing ng direction ng forces. Okay? So, kasi kung magkamali tayo ng assumption dito ng drawing, medyo magkakamali tayo ng konti. So, maganda, alam mo yung ibig sabihin ng tension, alam mo yung ibig sabihin ng compression, okay? And then also, marunong ka mag-imagine kung tension or compression ba yung effect ng mga forces. So, if you will try to look at point B, okay? So, ganito lang naman mangyari dyan, class. Sabi, may weight daw, no? 60 kg. So, syempre, pag weight, we know that yung force nun is downward. So, ito daw is 60 kg. So, convert na natin siya sa force. So, times natin ng 9.81 meters per second squared. So, ilan yan, class? 588.6 newtons. Okay? So, ang technique dito, class, para malaman mo kung ano yung magiging direction ng ibang forces, edi puputulin mo. O, pag pinutol ko yan dyan, class, ano mangyayari? Malalaglag yan, di ba? So, ang gagawin dapat, para hindi siya malaglag, is hilahin siyang pataas. Okay? So, ibig sabihin, considering yung joint B, or yung point B, yung force dyan, along member BC is tension. Hinihila. So, ito yung magiging ano natin, BC, no? Sa member BC. And then, next is ito naman yung putulin mo sa kabila. O, pag pinutol mo yan, class, laglag rin yan, no? So, sabihin, kailangan hilahin na naman siyang pataas. So, therefore, magkakaroon dito ng force na pataas or tensile force. And tawagin natin to as tension BA. Okay, so yun na. We have 3 forces na, 2 unknowns. So, solvable ito using 2 equations, which is yung 2 equations of equilibrium natin. No? Ito yung tinatawag natin equation of equilibrium na summation of force along X and Y to be 0. So, with that, same lang naman tinatanong, no? Tension. So, ayun, start tayo. So, we take summation ng forces along X to be 0. So, here, magkakaroon lang tayo class ng consideration. Consider forces to the right to be positive. So, itong si TBC, meron siyang positive component, while TBA, meron siyang negative na component. So, ayan. Equals natin yan. So, saan equal yan? So, unahin natin yung TBA. So, TBA, ang component niya, sabi natin, negative. So, ano yung niya? Slope niya, 3, 4, 5, no? So, 4 yung horizontal, 5 yung hypotenuse. And then, plus, yung TBC to the right. And then, that is TBC. So, horizontal component is cosine of 45. So, this one must be equal to 0.
So next we have summation ng forces along y. Dapat 0 for equilibrium. So we consider upward forces to be positive. So yung BA, TBA, saka TBC, pareha silang pataas, so positive. While yung pabigat natin is downward, so negative. So magiging positive TBA. And then yung slope niya is 3, 4, 5. Yung vertical is 3. So 3 pip. Then plus TBC. So that is what? Sine of 45 naman. And then minus yung weight na equal sa 588.6. So naka-newtons ang forces natin. And then equal to 0. So we have two equations. Two unknowns. So equation 1. Equation 2. So hindi ko napapakita yan, class. Ilan ang TBA at TBC? Okay, so first answer is TBA 420.43 newtons, positive. So therefore, correct assumption. And then this one is 75.66 newtons. So from the choices, tinatanong BA. Okay, so 420, correct. BC, 475. So correct. So, ayan, medyo madali lang yung topic natin regarding this one. Okay, so next problem tayo. Okay, so ayan, sabi dito, determine the magnitude and direction of F so that the particle is in equilibrium. So we have how many forces here? So let's try to call this one as F1, F2, and then F3, and then yung F. So we have forces na gusto natin maging equilibrium. So, medyo okay lang naman yung class, madali lang yan. Ang solution lang dito is what? Imbis na gawin natin siyang F, so gawin natin siyang by component, no? Yung kanyang X component saka Y component. Pero hindi ko na rin siya susulat. Rekta na tayo, class. Summation ng forces along X. So, dapat 0 for equilibrium. So, consider forces to the right positive. So, let's say, class, tama yung direction ng, ng force F. Let's say, tama siya. So, ibig sabihin, ang horizontal component niya is ito. And then, yung vertical component niya is ito. Okay, let's assume lang na tama yung direction ng force F. So, yan. Summation tayo ng force along X equals 0. So, we have F1 completely horizontal towards the positive X. Next, yung F2. Negative F2 cosine of 30. Yung F3, negative ulit, papuntang negative x-axis. So, negative F3, ano to? Cosine of 60. And then, yung F is papuntang positive x, so plus F. And then, using yung angle theta, ito yung theta, so sine of theta. So, this one must be equal sa 0. So, substitute lang muna natin. 5 minus 8 cosine 30 minus 4 cosine of 60 and then plus F sine theta equals 0. So, ayun, simplify muna nga natin para makabawas-bawas. So, ito maging 3 minus 4 square root of 3. Hindi ko na lang i-round up plus para exact yung sagot natin later on. And then plus F sine of theta equals 0. So, next we have summation naman ng mga forces along Y. Dapat 0 for equilibrium. So, considering upward forces to be positive. So, yung F1 wala. Yung F2 meron, papuntang positive y-axis. So, that is F2 sine of 30. Yung F3 downward, so negative
F3 sine of 60, and then minus ulit yung F since siya is downward ulit, and then considering angle theta, so cosine theta naman yan, so equals 0. So substitute lang natin, F2 is 8, then sine 30 minus 4 sine 60, and then minus F cosine of theta equals 0. So, ayan, kunin ulit natin yung numerical value niyan. So, ito naman is what? 4 minus 2 square root of 3, then minus F cosine of theta equals 0. So, we have two equations, no, two unknowns. So, mas-solve natin yung F and theta. So, ito yung equation 1. Ito yung equation 2. Okay, so paano magagawa dyan, class? So, considering class yung equation 1, sisimplify ko to. No? Ililipat ko yung constant sa right side. So, magiging what? F sine of theta equals 4 square root of 3 minus 3. Binaliktad ko na, class, no? Magiging negative kasi. So, while from equation 2, paano yun? Hiwalay natin yung F cosine theta. So, siya yung ilipat ko sa right side, gawin ko, magiging positive siya, no? So, magiging F cosine of theta equals 4 minus 2 square root of 3. So, pwedeng gawin natin, class, divide na lang natin yung dalawang yan. So, ito, divided by this one. So, makakancel yung F kasi dyan. And then, masasolve natin yung theta. So, divide. So, magka-cancel yung F. Ito magiging tangent of theta. So, from that, no, makukuha mo na, class, yung theta. I-calculator mo na lang. So, ilan ang lalabas na angle theta? So, theta equals 82.23 degrees. Okay? So, if may theta na tayo, pwede na natin gamitin either equation 1 or equation 2. So, magiging what? F equals, so, equation 1 gagamitin ko, no? So, magiging 4 square root of 3 minus 3 over sine theta. So, F equals, ayan, direct sub na lang, class. Okay, ilan yan? F equals, so, sagot is 3.96. Okay, 3.96 kilo Newton. So, from the choices, sino yung sagot? So, ang sagot is letter C. No? 3.96 angle 82.23. Okay? So, that is yung using yung long method, no? Yung conventional. But then again, pwede natin itong isolve using your calculator alone. So, ang gagawin natin, magko-complex mode tayo, i-store natin yung bawat forces sa mga variables. So, let's say, ito sa A, ito store mo sa B, ito store mo sa C, at ito, dapat sa D, kaso hindi mo ma-store kasi walang value. So, ang konsepto dito, class, is that summation ng mga forces dapat nagsisiro. So, kung sa calculator natin in-input yan, dapat yung summation nila, which is yung A plus B plus C and then plus yung nasa D, dapat magsisiro para equilibrium. So, therefore, we can solve for D. That is what? Negative A plus B plus C. So, alam mo naman na yan, class, no? Paano i-model sa calculator using yung complex mode. So, gawin natin yun, class. So, we have mode 2, complex mode. Okay, so for A, that is what? 5 angle 0. So, store sa A. Next, yung B, that is 8 angle. So, from the positive x-axis, so that is what? 180 minus yung 30. So, store sa B. Next, sa C. So, that's what? 4
angle. So, from the positive x-axis, that is 180 plus yung 60. So, stored sa C. Okay? So, masasolve natin yung D. Sabi, that is what? Negative A plus B plus C. So, whatever yung value niyan, store na lang natin sa D. So, para makuha natin class yung magnitude and direction, so click natin yung R angle theta. Ayan. So, meron na tayong magnitude and direction. Magnitude is what? 3.96. Direction is negative 7.77. Okay. So, anong ibig sabihin nun? So, from the positive x-axis, mula dito, so, iikot lang siya dito na negative 7.77. Eh, di ba tinatanong class is yung theta? So, paano maklas makukuha yung theta? So, tanggalin ko na to. Yung negative. Kasi negative, yun na yung ibig sabihin yung yung direction. Pag ganito siya umikot. Okay, so para makuklas yung theta, dito ko na lang siguro sulat. So, that's what? Theta equals 90 minus 7.77. Oh, ilan yan, class? 82.23, di ba? 82.23. So, ibig sabihin, nakuha natin, class, yung exact value ng angle at the same time, yung magnitude na 3.96, no? Kanina, sa R angle theta. So, ayun, mas mabilis, class, no? Hindi ka na nagsulat-sulat, nag-manipulate pa ng mga equation ng mga ganyan-ganyan. So, pero, class, then again, kailangan mo pa rin matutunan yung ganito para alam yung konsepto. Yun ay yung pinakita natin kanina is pang board exam lang naman yan. Okay, so, ayan. So, next problem tayo, class. So, wait lang. Okay, so, ayan. So, dito. If the cylinder C is 40 kilograms. Okay. So, lagay natin ng direction. So, pag weight downward, ayan. Determine the mass of cylinder A in order to hold the assembly in the position shown. So, ilan daw dapat tong A? So, tawagin nating tinatanong kasi mass, no? So, pero in terms muna tayo ng weight kasi mga forces yung involved. So, ito yung weight ng A. Ito yung weight ng C. So, ilan dapat yung weight ng A para maging in equilibrium? Yung nasa figure. So, class 1 property, kung pag-uusapan natin class itong pulley, ito class naka-pulley kasi ito. So, ang property ng pulley, no, is kung ano yung hila sa isang side, dito. Yan, kung anong hila dito, yun din yung dito sa kabila. No, kung ano yung tension sa kabila, yun din yung tension sa other side nung cord. Okay, so yun lang naman yung property. So, same value ng T kung lalagyan natin siya ng value. Okay, so ang analysis dito, class, is kailangan marunong tayo mag-drawing ng free body diagram. So, ayan, analyze natin siya one by one. So, move ko lang siguro to dito ng konti. Okay, so ayan, analysis tayo, class, by free body diagram. Kasi yung class ka talaga yung nagpapabilis and nagpapasimplify ng analysis. So, tayo, class? Analyze tayo joint by joint. So, try joint E. Doon tayo magsimula. At joint E, or at point E, okay? So, ano yung drawing dyan, class? So, may makikita ka, ito yung ring. So, dito may hila. Dito mayroong downward force. So, weight ni A. And then, dito may pataas. Okay? Ngayon, class, ano yung maging assumed direction mo? Ito kasing weight, okay na yan, downward. Eh, paano tong ibang forces? Kasi ito, may lalabas ditong force eh. Pag kinakat mo kasi yan, di ba? Para ma-analyze mo yung joint, puputulin mo yan. Ayan, putulin mo. So, pag pinutol mo, class, malalaglag yan, di ba? Malalaglag yung pinutol mo. So, kailangan hilahin nito pataas. Nagets ba? So, isang way in class na ginagawa ko eh.
pag pinuputol ko, ini-imagine ko, paano siya mag-fail. So, malalaglag yung pinutol mo. So, kailangan, yung gawin ng cord, hilahin pataas. So, kung hinihila mo siya pataas, magkakaroon siya ng component to the right. So, dapat, yung dito naman sa kabila, hilahin naman papuntang left para mag-equilibrium. Gets? So, maging ganito yung mga components niya. So, eto, tawagin na lang natin to class as tension T. Okay lang ba? Or hindi, lagyan natin ng mas maayos. Dahil pahila siya, so para siyang tension, ano ba yung mga letters? B saka E, no? Ayun, no? B saka E. So, tawagin natin tension BE. And then dito, tension DE. Okay, so ito may given na inclination 30. So with that, no, kailangan masatisfy na natin at this joint yung equations of equilibrium. So first we have ang kailangan lang siguro natin dito class is yung vertical. Summation ng forces along Y dapat magsi-0. So considering upward forces positive. So that is what TBE pataas, and then that is sine of 30, and then minus yung weight ni A, and then yung TDE wala naman siya, so equals 0. So ito lang yung kailangan ko class kasi tatawid na ako sa next joint, no? Hindi naman natin pinapasolve na to eh. Hindi naman siya pinapasolve eh. So hindi ko na siya gagamitin. So next joint tayo class. Dito tayo sa joint B, no? At joint B. So, ano yung meron sa B? Dito, meron ng pulley, di ba? May pulley dito, hinihila pababa. Ito pa ganyan. Ayan, yan lang naman yung meron. Okay? So, dito, sure na tayo, may hilang pababa na yung weight nung cylinder C, which is equal sa 40 kilograms. Okay? Nakagibin pala class, naka-mass na. So, hindi na pala natin kailangan ng weight. So, rekta na tayong rekta ng mass ang masosolve natin. So, wait lang. Papalitan ko to. Mass ni A, mass ni C. So, dito magiging mga mass na rin. No? Para rektang mass yung mga nasolve natin. Okay, so ayan. No need to convert sa sa Newton kasi nga mass naman ang tinatanong. So this one is 40 kilogram. So di ba class, kung eto class yung TBE, no? Syempre karugtong niya lang naman tong sa side na to, di ba? Karugtong niya lang 'yan. So dapat tension rin siya dito. Gets ba 'yon? So kung titingnan natin to class, eto, tingin kayo dito sa figure na to. Magkarugtungan kasi yan eh, di ba? So, kung ano yung tension sa isang side, yun din dapat sa kabila. So, dapat pare silang TBE. Dito sa taas, yung kulay pula dyan, ano rin yan? TBE. Okay, na tension. So, therefore, ito is tension. TBE. So, anong mabubuo natin ditong relationship? So, sabi nga natin class, kapag pulley ang pinag-uusapan, okay? Kapag pulley ang pinag-uusapan, di ba sabi natin, yung tension sa isang side, dapat equal lang yun dun sa tension sa kabilang side. So, parang lumalabas, dapat yung TBE, dapat equal yun sa, value ng weight or mass ng cylinder at C, no? Para mag-equilibrium. So, with that, meron na pala takalas agad direktang masolve na TBE, which is what? 40 kg. Na, ita-transfer na natin dito sa joint E. Palitan natin to ng 40. Ganun lang pala kabilis. Masolve na natin yung mass, required mass ng cylinder A para maging in equilibrium. So, ilan yan, class? So, sagot is 20 kilograms. Okay? So, from the choices, that is letter B. So, we are correct. So, ganun lang yung class, no? Isa lang na topic na kailangan natin, which later on, pag-usapan pa naman natin siya. Kapag pulley, dapat
in tension on other sides ay the same, no? Equal yung value. So, maraming ganyan class tayong pagdadaanan. Okay? So, ayan. Isang problem pa tayo, class, bago natin i-end yung natin, yung video natin. So, wait lang. Okay, so, ayan, no? So, dito naman, sabi, the man attempts to pull down the tree using the cable and a small pulley arrangement shown. If the tension in AB is 60, determine the tension in cable CAD and the angle which the cable makes at the pulley. Okay? So, try natin i-zoom in. So, ano yung mga property na mabubuo natin dito? So, di ba, may sinabi, no? The tension, if the tension in AB is 60, so kasi hinihila niya, di ba? So, ito, magkakaroon ng tension na ganyan. Ito daw ay 60 pounds. And then, ito, pulley yan, di ba? Yun nasa A, pulley. So, anong property magbubuo natin dito? Kung ito ang tawagin nating TAD, tension, di ba? Ito, yung tension sa AC, no? Bakit naging tension? Kasi nga, pag pinutol mo yan dyan, so ano mangyayari? Pag pinutol mo, malalaglag yung naghihila. So, ang kailangan, para maging in equilibrium, lumaban silang pataas na ganun. Kaya naging tension. Okay? Kasi ang gagawin natin, gagawa tayo ng free body diagram sa joint A. Okay? So, tinatanong, ilan daw tong theta na to? So, ito kasi class theta eh. So, dito, ilan dito? 20. So, yan. Analyze lang natin class yung joint A. Very simple lang naman to. So, ayan. At joint A. Okay? So, ito yung A. So, ito may given din, no? Yung AB, may inclination siyang what? Ayun, no? May binigay, 30. Diba? So, kung 30 yan, edi from the horizontal dito, 30 na rin yan, di ba? Ayan, no? Kung 30, 30. So, dito, from horizontal, ito is 30. At sabi natin, ito ay tension na ang value ay 60 pounds. Okay? So, on the other hand, so create pa tayo dito ng horizontal. So, yung TAD from the horizontal, ito siya. Ay, wait lang. Nagmumukhang straight yung drawing ko eh. Not necessarily na straight yan. So, ayusin ko lang So, let's say, mga paganito lang yan. Ayusin natin konti. Ayan. Ito yung tension sa AD na 20 from the horizontal. And then, ito naman yung TAC na angle theta from AD. Okay, nakuha pa ba yung ginagawa natin, class? So, kailangan, class, alam mo na yung unang property, no? Ang unang property dyan, class, is what? TAC ay equal sa TAD. Bakit? Kasi nga, nasa pulley sila, di ba? So, dapat equal ang tension. So, ngayon, pwede na natin itong sabihin, class, siguro as equation 1. Okay? So, ayan. Take note, class, ilang equation yung kailangan natin buuin dito pala. We have how many unknowns? Okay? So, unknown, TAD, TAC, saka yung theta. So, tatlong unknowns, no? So, kailangan tatlong equations. Okay, so next, siguro, ano pa yung pagkukuha natin ng equation? Meron na tayong isa eh. Ito yung galing sa pulley, no? Analysis ng pulley. So, next is, huwag mo kakalimutan yung two equations of equilibrium. So, that is yung summation ng forces along X, dapat 0,
And then yung isa summation along y dapat 0. So dito muna tayo, consider tayo forces to the right, positive. So yung TAD negative, no? So negative TAD. So yung x component niya is what? Cosine of 20. And then yung TAC, negative na naman, papuntang left kasi siya. And then cosine of what siya? 20 plus angle theta from the horizontal. Okay? And then plus yung 60 cosine of 30. So dapat 0. So kita pa ba? Ayan, kita pa. Okay, so dapat 0. So ito na yung isa nating equation. So I think we can simplify this one na. Palitan na lang natin to class ng t. Kasi nga the same sila, di ba? So para mangyari, negative t cosine of 20 minus t cosine of 20 plus angle theta. Then plus 60 cosine of 30 equals 0. Okay, so na-simplify ko na siya into how many unknowns na lang dito? Dalawa, no? So anyways, ito na yung ating equation 2. So next is, dito naman tayo, summation naman tayo ng forces along y, dapat 0 for equilibrium. So consider natin upward forces to be positive. So considering the figure, maging yung TAD papuntang taas, so that is TAD sine of 20, and then yung TAC sine naman siya ng 20 plus theta, and then minus yung 60, and then sine of 30, so dapat 0. So again, we can simplify this one as t na lang. So t sine 20 plus t sine 20 plus theta, and then minus 60 sine of 30 equals 0. Okay? So anong napapansin mo, class? Ito na yung lumalabas natin as equation 3. So using equation 2 and 3, kasi ginamit na natin yung equation 1 di ba? Para palitan sila as t na lang. So we have two equations with two unknowns. Adi anong ibig sabihin yun, class? Adi masasolve na natin, class, yung t and theta. So manipulate ba natin, class? Sige, manipulate natin. So try natin tong sa equation 3. So at equation 3, so ang gagawin ko dito is what? Ang magandang i-isolate dito ay C. Isolate natin yung T siguro. So T magiging sine 20 plus sine 20 plus theta, and then equals 60 sine of 30. So siguro pwede na yun, class, no? Sinimplify ko yung equation 3. So pinactor out ko ang t, and then nilipat ko sa right side yung negative 60 sine 30. So next dito tayo sa at equation 2. So labas natin yung t. So magiging what? Negative cosine of 20. And then, or yung negative t na yung labas ko, class, para may ma-cancel ako mamaya. So magiging cosine of 20 plus cosine of 20 plus theta. And then lipat ko sa right side na magiging negative 60 cosine of 30. So ito yung kakanceling ko, yung negative. Okay, so ang gagawin ko, class, i-divide ko lang yung two equations. So divide natin yung two equations, equation 3 sa equation 2. So ito na lang sa numerator natin. And then ito na lang yung denominator natin. So ayan. So pag dinivide mo yan, class, magka-cancel yung what? Magka-cancel yung t. So manipulate mo na lang sa calculator mo yan, masosolve mo yung theta, class. Okay lang ba? So
So, siguro pakita ko sa inyo class kung paano kung i-input sa calculator yan. Ang gagawin ko dyan class, para hindi magtagal yung calculator, ko-cross multiply ko yan. Ayan, ko-cross multiply ko yan. Dadaling ko lahat sa numerator. Okay, so calculator tayo. So, ito magiging what? Magiging 60 cosine of 30. Ay, hindi, cancel na natin yung 60, no? May maka-cancel pala siya. So, ito cancel. Kasi ito pala gawin na natin itong tangent of 30, no? Para mas simple. Kita ba yung sinulat ko? Ayan, no? Yung sine over cosine, ginawa ko ng tangent. Parang ililipat ko na lang. Hindi ko na ito gagawin. Ito na lang ililipat ko. Yung denominator dito, lipat ko sa right side. Okay? So, balik tayo. Adjust ko lang dito. Maganda kasi class, as much as possible, i-simplify mo muna yung equation bago ka mag-shift solve. Kasi pag medyo complicated, nagtatagal yung calculator, no? Akala mo hindi na siya magbibigay ng sagot. So, hanggang kayang i-simplify, simplify natin. So, balik lang tayo sa mode 1. So, sa left side, magiging na lang siya. Sine 20 plus sine of 20 plus theta. And then equals, yung unahin natin yung tangent of 30. So, nandito na yung tangent of 30. And then, multiply na lang natin yung denominator na cosine of 20 plus, sarado natin, plus cosine of 20 plus x. Okay, so ayan, shift solve na tayo. So, pag click mo yung shift solve, so shift solve, tatanungin ka ng x, yung theta. Para class mas efficient yung solution natin, tingin tayo sa choices. Ano ba yung range ng theta dito class? 30, 20, 30, di ba? So, i-input natin dyan, di ba, sa solve for x, lagay tayo dito ng value na malapit sa 30 and 20. So, let's say, average 25. So, magbibigay siya ng value, no? Mabilis niyang isosolve yung hinahanap na theta. Kasi, nilapit mo yung pag-iterate niya. So, yan, binigay na. Theta is equal to how much? 20. Okay, so tapos na tayo sa theta. So, very simple. Hindi pala very simple class. No? Na-simplified. Okay. So, nakuha natin. Theta equals 20. O, kung 20 ang theta, we can use either itong equation 3 or itong equation 2 para ma-solve yung t. Okay. So, direct sub na lang natin. So, magiging yan. Kung ito gagamitin ko, magiging yan, 60 sine of 30 divided by sine of 20 plus sine of 20 plus yung theta. Wherein yung theta, papalitan na natin yan ng 20 degrees. So, yun. Masasabi na natin yung equal tension. So, ilan yan class? So, pakita ko na rin. That is 60 sine 30 divided by sine 20 plus sine of 20 plus 20. Okay, equals 30.46. Okay. So, yun na yung sagot natin. 30.46. And then, anong mga unit ng forces dito? Naka-pounds, no? So, 30.46 pounds. So, therefore, ang sagot natin is dapat 30.46 and angle is 20. So, nasa choices ba yan? So, nasa choices and then that is letter B. So, we are correct. Okay, so yun lang naman yung class. Yun lang naman yung kailangan alam mo dito sa topic na to. Yung two equations of equilibrium, kung 2D forces tayo, and then yung property ng pulley na natin class, na introduce na natin, na dapat equal yung tension.
Okay, so ayun guys, hanggang dito na lang class yung discussion natin. So continue nyo na lang natin sa next video. Okay, so thank you guys for watching. So see you next time. So God bless.